trust me, no, it's okay na express mo yung problems mo because you need to pakawalan talaga yung nararamdaman mo. Kasi kung hindi mo papakawalan yan, kung i-hide mo lang yan sa puso mo, masasaktan ka, no? Katulad na pinipigilan mong magselos, mag-overthink. So malamang nasasaktan ka kahit wala kang karapatan, 'di ba? So ganun rin ang problema. Kung tinatago Nananakit, nananakit. nananakit, hindi naman sa nananakit. I'm just ano lang ba, parang tawag dito, parang pinagko-compare ko yung dalawa kasi ang problema kasi, syempre, overthink, nagsiselos na walang karapatan, part yan ng conflict. Part yan ng problems. Tama? Tama. Kahit walang karapatan. Basta yung namumblema ka, yung iniisip mo yung bagay-bagay na hindi ka naman iniisip. O, problema na yon, conflict na yon, 'di ba? Okay. Visit lang. So, okay lang naman na magkaroon ng problema. It's okay to have a conflict. It's okay lang na mapagod, pero wag susuko. No? Kasi hindi naman tayo robot para 24/7 na gumalaw-galaw. Tama? Tama. Diba? Kaya we need to relax. Kailangan natin maging happy. Good development. Good positive development and good thinking. Diba? Hindi yung panay Asit hindi yung panay negative. No, syempre kapag negative nakakawalan ng passion, nakakawalan ng motivation na kalabanin mo yung problema mo, no? Parang alam mo yung nakakawala ng courage to fight that problems, to fight your conflict. Tama? So you need to be positive so that magkaroon ka ng courage and passion and motivation to fight your problems. Kaya andito ako to make you motivation, to make you lakas loob para kalabanin mo yung problema mo. Kaya don't hide it. Okay? Huwag kang mahiya na magsabi ng problema sa akin. Pero kung sa ibang tao yan, malamang kapag kasi sa ibang tao, of course, malamang sa malamang, ipagko-compare pa yung problema nila, yung problema nila sa problema mo. Sasabihin nila na, ay grabe namang problema mo, napakaliit na bagay, samantala sa amin, ang lalaki. 'Di ba? Kaya nakakawala ng gana and then also nagkakaroon tayo ng trust issue because pag nagsabi tayo ng totoo, pinagko-compare pa nila. Tama? Kung sino pa yung tama, sila pa yung mali. Abay, grabe. No? Galing mo. Yes. Diba tama? Kaya mostly ako ha. Tama. Actually, as a therapist, all of my patients have trust issue. Bakit? Nagkakaroon sila or nagkakaroon ng development ng issue sa trust. Why? Mismong magulang nila, hindi nila kayang i-trust. Wala silang tiwala sa magulang nila. Bakit? Bakit kong nasabi? In my patients, from 310 patients perspective or own personal experience, kasi nga pinagko-compare pa yung problema nila sa problema mo. Imblis na i-support mo sila, imblis na i-comfort mo sila, mas lalo mong pinapababa yung courage ng taong yon. Kaya nagkakaroon ng bad development. Kaya nagkakaroon ng depression yung tao kasi ang ginagawa mo, binibigyan mo yung taong yun natakot, no? Parang alam mo yung tinatakot mo, hindi mo siya sinusupport, wala kang effort and wala kang emotional intelligence sa nararamdaman ng taong yun. Kaya nade-depress, na-anxiety. Tama? Kasi pinagko-compare mo pa. Imblis na i-comfort mo, imblis na i-hug mo, imblis na magbigay ka ng motivational advice, ang binibigyan mo, depression. Ang binibigay mo is anxiety.
Kaya ganun yung nangyayari sa mga tao ngayon. Kaya may mga anxiety, depression, or trust issue. Kasi sa mga pinaggagawa ninyo na mali, no? Kaya that's why the development is negative. Kasi binibigay mo sa kanila, negative rin. 'Di ba? Pero in math, negative plus negative, positive. Mhm. 'Di ba? Okay. So since you have a problems, ano nga ba yung problema mo? What is your conflict? Wait lang, may literal na therapist? Ikaw mag-decide. Bahala ka, hulaan mo. Later ko na lang ipapahula sa'yo. But you need to, ano muna, kailangan mo na kitang i-therapy. I need to therapy you so that masabi mo kung licensed ba ako or certified ba ako or not. Ikaw mag-decide, hulaan mo. Hindi ako ang magsasabi ng oo or hindi. Ikaw mismo ang magsasabi. In your own observation, in your own perspective, do you think I am a therapist or not? Later kong i-question sa'yo yan. Okay? Ah, So, but before that, therapy na tayo. Therapy session. Okay, go. So, ano nga ba? Eto na nga. Okay, go. Continue. Kasi 'di ba siguro April. April 'to nangyari. April. Okay? Okay kasi tapos bigla na siyang parang i-ghost niya na ako noon. Gino. Parang, Okay. parang masakit sa akin kasi di ko alam kung anong dahilan bakit niya nagawa yan, ganyan. Mm. Kasi iniwan nang walang goodbye. Tapos, visit, naging kaklase ko siya. Lalaman ko bigla na agad nagkaroon ng bago. Ay! Siguro wala pang 2 months. Wala pa siyang 2 months. Meron na agad. Ay! Tapos, Mm. next, ito. Nung nakita ko mga 1 month naman na next, iba na naman yung babae na pinupost niya. Ay, naku po. Grabe. Okay? Tapos, ngayon, yan, may bago na siya ulit. Mm. Ayun, di ko sure kasi kung naka-move on na ba ako talaga or kasi tuwing nakita ko siya, nalulungkot ako. Ayun, okay. Ayun. So, ibig sabihin, kaya ka nalulungkot kasi nakikita mo yung taong yon may minamahal ng iba. Nakikita mo yung taong yon may priority ng iba. Tama? Kaya ka nalulungkot. Oo. Kasi kung accept mo na, kung tanggap mo na sa sarili mo na hindi na ikaw ang deserve niya, hindi ka magiging malungkot. Magiging masaya ka pa. Magiging proud ka pa sa kanya na may iba na siya. Pero yung the way na malungkot ka, kasi dapat ikaw yun. Dapat ikaw yung priority niya. Dapat ikaw yung minamahal niya. Pero hindi eh. Nakita mo, yung taong minamahal mo ay may minamahal ng iba. So malamang malungkot ka. So you can't accept yung hindi mo matanggap sa sarili mo na hindi na ikaw ang deserve niya. So ang sagot dyan is hindi ka pa nakaka-move on. Umaasa ka pa rin. You still finding a way or path para bumalik siya sa'yo kahit alam mong hindi na talaga babalik. Yung what I mean ba is yung umaasa ka sa isang taong kahit alam mong wala ka ng pag-asa. No? Tama? Tama? Tama. O, diba? So, for me, ginost ka niya. Hindi mo talaga alam kung ano yung rason or reason or yung dahilan ba kung bakit kanya iniwan or ginost. Ano lang, pagkagising mo or pagka-open mo ng cellphone, naka-block na siya sa'yo? And ganito siya, di Oo. ba, bago pa mangyari yun, okay kami ng gabi na yun. Mm. Tapos, nakita ko na lang ng kinabukasan, naka-unfriend na ako sa kanya sa lahat. Ay, bakit okay. So yun na nga, wala kayong conflict kasi okay pa kayo nung kagabing yun. No, yung night, okay pa kayo. Wala kayong conflict, relationship, misunderstanding Oo, or wala. whatsoever. Tapos kinabukasan, morning, naka-unfriend na.
Ay, grabe. Oo. Pero hindi kanya blinak, hindi kanya ni-restrict, block, or whatsoever. Naka-unfriend. Siguro ano, 1 week nun, tsaka ko nakita na naka-block na ako. Ah, okay. So after 1 week, naka-block ka na sa kanya. Ayun. Okay. So, paano mo nalaman na may iba na siya? Ano yun, gumawa ka ng bagong account? Bakit kasi ano, friend din siya ng friend ko. Kaya pinakita sa akin ng friend ko na may bago na daw, ganyan, ganyan. Ah, okay. So nalaman mo because friend pa pala. May connection pa pala yung friend mo sa ex. Okay. So sige. Okay, gets ko na. I understand. So sa tingin mo, kaya kanya iniwan? Nagkulang ka ba? Or sadya lang talagang hindi nyo kayang i-handle kung anong meron kayo? Or siguro siya yung may kasalanan or siya yung may problema kasi hindi niya kayang panindigan or hindi niya kayang maging faithful sa isa? Kasi siguro gusto niya ng madami. Kasi nga like nga ng sinabi mo, after 1 week, after nung nalaman mong may iba na siya, so ibig sabihin nun, hindi siya nakukontento sa isa. Gusto niya 2, 3, 4 or whatsoever. Tama? Parang ganun. Ha? Parang ganun siya. Parang ganon. So, loyal siya, honest siya sa'yo, pero hindi siya faithful sa'yo. Gusto niyang tumikim ng iba. Gusto niyang tumikim ng iba pa, no? Hindi siya kontento sa isa. So, of course, ganun talaga ang buhay-buhay. Hindi lang naman lalaki, hindi lang naman babae, kung hindi tayong lahat. Actually, all of people are loyal and honest, pero hindi sila faithful. Gusto nila ng isa pa, ng 2 pa, 3 pa, 4, 5. Oo, loyal ka nga. Oo, honest ka nga. Pero hindi ka faithful. Ibig sabihin ng faithful, siya lang talaga ang titikman mo. Yung kaya mong panindigan kung anong meron ka. Kung anong meron na bagay na meron ka, 'di ba? Kung anong meron ka, yun lang talaga. Kaya mong panindigan yun. Kaya mong i-accept na siya na talaga. Pero no. Nag-cheat siya sa'yo, te. Tapos nag-cheat, naghanap siya ng iba. So, ibig sabihin nun, hindi siya kontento sa'yo. Hindi siya faithful sa'yo. Kasi kung faithful siya sa'yo, hindi niya gagawin yung bagay na yun na maghahanap siya ng bago. After months, meron na siyang bago. After weeks, meron na siyang bago. Of course, hindi na yun faithful, 'di ba? Kasi, and then mostly, ang pinakamasaklap pa dyan, malamang ang sakit na iniwan ka ng taong walang reason, walang valid reason, mas okay pa nga. Mas okay pa nga na sabihin niya sa'yo na pagod na siya sa'yo. Yun yung valid reason. Pero yung sasabihin mo na parang minulto ka na walang dahilan, parang ginost ka na walang dahilan na hindi mo alam kung ano yung rason or valid reason. So, syempre, pag ganon, nag-iisip ka or nakakapag-develop ka kung ano yung dahilan kung bakit iniwan ka niya. So, mahirap yun. Dagdag pa sa problema mo. Dagdag pa sa isipan mo. No, parang alam mo yung nag-i-investigate ka. Parang alam mo yung naghahanap ka ng paraan kung ano yung dahilan kung bakit kanya iniwan. Mas maganda pa nga yung sabihan kang ang pangit mo, hindi kita mahal kasi hindi kita kaya. Mas maganda 'yon kasi 'yun yung rason. Pero yung sasabihin mong iniwan ka na walang dahilan, dagdag pa sa isipan mo, ang sakit nun. Iniwan ka ng walang valid reason. Abay, ang sakit. Ang saklap nun. Siyempre, hindi ka makaka-move on. Malamang sa malamang, tuwing gabi, no, parang napapaisip ka, bakit kaya ako iniwan? Ano kaya ang rason? What is the main reason kung bakit niya ako iniwan or ginost? So habang buhay yan, iisipin at iisipin mo. So masaklap yun. Ang dami-dami mo na ngang iniisip, dagdag pa yan. No? Wala. Ganon talaga. Kasi iniwan ka ng walang rason, it's so very hard. It's so very hard to accept that na iniwan ka ng taong walang dahilan.
Mas maganda yung may dahilan, 'di ba? Masakit man, tanggapin mo. Iniwan ka niya kasi pagod na siya sa'yo at you need to accept the fact na pagod na siya sa'yo. Pero hindi eh. Hindi mo alam kung ano yung totoo. Alin ba yung totoo? Napagod ba siya sa'yo? Ayaw niya sa'yo? Nag-cheat siya sa'yo, trip-trip niya lang or whatsoever. So madaming dahilan or madaming reason or madaming explanation kung bakit kanya iniwan at hindi mo alam kung alin doon yung dahilan kung bakit kanya iniwan. So parang nag-investigate ka, parang naghahanap ka. So wala talaga, napakahirap nun. Iniwan ka ng walang valid reason, ang sakit, no? Iisipin mo pa, bakit kaya? Ano kaya? Ano ba nangyari? Ang sakit nun. Ang dami mo nang iniisip, dagdag pa sa isipan mo. Naku puti. I'm sorry to hear that. Pero wala na tayong magagawa. Kasi kahit anong advice pang gawin ko sa'yo, kung iniwan ka na ng tao, iniwan ka na. Kung ayaw na sa'yo ng tao, kung may minamahal na siyang iba, tanggapin mo na sa sarili mo, tanggapin mo na sa buhay mo na hindi na ikaw ang tunay niyang mahal. Okay? Wala na tayong Salita. wala, Kasi ha? yung kasi mga sinasabi mo kasi, parang unti-unti ko na nare-realize yun. Ano, pakiulit? Ano yon? Dun sa mga sinasabi mo ngayon sa akin, unti-unti ko na-realize na kailangan ko talaga na siyang kalimutan. Ganun. Yes. No, hindi mo kailangan kalimutan. Ang kailangan mo lang is to accept the fact na hindi na ikaw ang mahal niya. Kasi teha, imagine mo, kinalimutan mo siya, nakalimutan mo, finorget mo yung mga memories ninyo. Pero the problem is, even though kinalimutan mo na, umaasa ka pa rin. Hindi mo pa rin tinatanggap yung katotohanan. So hindi ka talaga makaka-move on. All it takes is to accept the fact na hindi na ikaw ang deserve niya. All it takes is to accept the truth na iniwan ka na niya at ginos ka niya na wala ng dahilan. You need to accept the fact. Power of acceptance is the key to move on to the past. Okay? Diba? So you need to accept, hindi kalimutan. Sige, let's say nakalimutan mo. Kalimutan mo na kaya mong tanggapin sa sarili mo na hindi na ikaw ang totoo niyang mahal at may minamahal na siyang iba. Normal lang ba magmahal? Yes, of course. Normal lang, diba? Diba? Yes. Pero, ang hindi normal is yung nagmamahal ka ng isang taong hindi ka naman mahal. Diba? Tama. Oh. May karapatan tayong magmahal. Oo, may karapatan tayo. Freedom of love. Pero, wala tayong karapatan na magmahal ng isang taong may minamahal ng iba. Tama? Tama. Tama, diba? So, anong gagawin mo? Move on. And move on, all it takes is to accept the fact na hindi na ikaw ang mahal niya. Oo, binibigay mo lahat-lahat. Ang tanong, appreciated niya ba? Thankful ba siya sa'yo na binibigay mo lahat-lahat ng meron ka? Nakikita niya ba yung worth, yung halaga na binibigay mo sa kanya? Yun lang. Yun lang. Walang kwenta na mag-effort sa taong hindi nakikita yung halaga, yung sakripisyo na binibigay mo sa kanya. Diba? Nakakapagod ng ganon. What a waste of time. Tama? Yung nagsasayang ka ng oras Tama. sa taong hindi inaalagaan yung oras mo, hindi iniintindi yung halaga mo. No? Nagbibigay ka ng oras doon na hindi naman pinapahalagahan yung oras mo. No? Sinasayang niya lang yung oras mo. 'Di ba? Kaya mostly, anong gagawin? Sarili na lang. Self-love. Tama? Tama. Okay. Since,
Almost, 20 minutes. Okay, 20 minutes na nga. Okay. So, kasi later, You. okay, later, yes. We are welcome and thank you very much. Before we end this session, that's all lang ba? Kasi may pasok pa ako eh. Oo, okay rin. May presentation akong pasok na. Afternoon shift kasi ako. Ikaw ba? Afternoon ka rin ba? Oo. Afternoon ka pala. Okay. Since that's all lang naman, before we end this session, may I ask you a question? If it's okay lang sa'yo. Go lang. Sige. Diba meron kang tinanong sa akin? Diba may question ka sa akin? Ang question mo is, therapist ka ba talaga? Are you a certified therapist? Sabi mo, diba sa akin? Oo. Ang tanong, sige. Tanong mo, sagot mo. Sa tingin mo, in your own perspective, no? Hulaan mo lang. Sa tingin mo, in your own perspective, sa tingin mo, do you think I am a certified therapist? Oo, kasi dito, parang yung mga sinasabi mo, lahat parang tama. Tapos, Yes. hindi kayong parang mga dito. Yung parang sugar Ang bilis mo advice. mag-isip ng sabi mo. Yes. Parang lahat ng sinasabi mo nakaka-point sa mga sa mga dito. Sa mga conflict, yung parang nakakasapat ng katotohanan. Sinasabi mo. Yes. Tama. Pero feel ko talaga, kung therapist ka. Do you think I am a really therapist? Okay. So, okay. Magugulat ka ba sa sasabihin ko? Okay. I'm actually 13 years old. Grade 8 pa lang po ako. I'm not a yes, 13 pa lang ako. 1-3, grade 8 student. 13, Grade 8? yes, 13, 1-3. Totoo? Yes po, totoong totoo. Yes, Gabi. totoo nga. Parang hindi ako mapaniwala. Parang yung ko, wow. Para di ka naniniwala, grabe Hindi talaga, as in talaga. Totoong totoo talaga. I am just grade 8 student. Totoo nga. 13 pa lang ako. Parang ang hirap paniwalaan. Ang hirap, grabe. Parang hindi kita mako-convince dito O yun walang pasok. Parang hindi talaga. Wait lang, walang pasok. Walang pasok. Asynchronous Wait lang, Walang pasok. wait lang. Oy, continue that therapy session. Wait lang, walang pasok. Wait lang check ko muna. Wait lang. Mamaya, wait lang. Ano to? Wait lang. Ayun, walang pasok. So, walang pasok. Thank you, Mayor. Walang pasok. Sabi dito, alam mo ba, ngayon, habang ako ng uniform, as in, aalis na lang talaga ako. Ay, alis ka ba? O sige. Well, anyways, add friend muna kita, okay? Ano bang IG mo para malaman mo na grade 8 pa lang ako? Pwede, tata. Saan? Grabe, hindi kita mako-convince without evidence. Oo. Kasi yung boses mo rin, parang literal na sa ang matured. Ang matured, grabe. O sige, later na lang text mo na lang ako if you have a free time. Mag-chismis tayo. Chismisan. Go. Sige, goodbye and thank you. And you're welcome. Bye-bye.